Hating gabi nang dumilikado ang kahabaan ng Ilaya Street. May paruot pa ritong motorsiklo na tila naghahabol ng hangin. Mga ilaw ng karinderyang kumikindat sa mabining usok ng iniihaw na bituka. At kalansing ng basyong bote na gumugulong sa sementong puno ng mantika. Sa gilid ng bangketa, sa tapat ng saradong pawn shop, nakaupo ang 7 taong gulang na si Inigo Reyes. Yapos ang bughaw na backpack na kaisa-isa niyang pag-aari at nag-iisang saksi sa kwento ng paglisan ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Basag-basag na ang alaala ng huling pag-uusap nila. Sina Nanay Lorna, nakapulupot ang panyo sa braso, nagmamadaling isakay siya sa tricycle at sinabing, "Sandali lang anak, bibili lang ako ng gamot." Ngulit matapos ang 3 oras na pagtititig sa dumadaang gulong ng sasakyan, hindi na bumalik ang nanay. Sina Tito Ruben naman, na dapat susundo sa kanya na mula sa palengke, ay hindi na rin nagpakita mula ng mananghalian. Kaya ngayong humihiyaw ang makapal na gabi, mag-isa na lang si Inigo. Pinaghahaplos ang kanyang sandalyas na may punit sa gilid at pinipigil ang huni ng sikmurang nagugutom upang hindi marinig ng mga tambay na lasing sa kanto. Paminsan-minsan, hinahampas ng malamig na hangin ang kanang braso niya. Humahaplos ang kirot ng gutom sa sikmura at sa bawat kisap ng ilaw kuryente, nakikita niyang parang umaandar pa ring mabagal ang mga anino sa paligid. Mga taong may bitbit na plastik ng pansit canton, mga batang may hawak na turumpo, at isang allen na may busal na itim na payong na nag-iiwas ng tingin sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sa tabi niya, naroon pa ang lumang bus ticket na ipinangako ng nanay niyang tuwing Pasko ay pupunta raw silang probinsya. Dinudukot-dukot niya iyon, audyensya sa kanyang bulong na hindi ako iiyak. Ngunit sa 3 ulit ng mantra, narinig niya ang mahinang kaluskos ng kahon at kalansing ng barya. Mula sa dilim, may lumapit na matandang lalaki. Maputi ang buhok, baluktot ang likod, ngunit matalim ang ningning ng mga mata na tila lantang lampara na muling sinindihan. Nakasuot siya ng panyong itim na tsinelas at maluwag na kamisa dentrong may butas sa bulsa. Bitbit niya sa isang kamay ang kahong-kahoy na may kalambang na maliit na kampanilya. Sleeping pill vendor daw sabi ng mga tambay. Ngunit lingid sa karamihan, siya si Mang Tadeo Mayo, dating platero sa Santa Cruz na napilitang magbitaw sa hanap buhay matapos masunog ang pwesto at ang buong pamilya ay nadamay sa sunog. Simula noon, naglalakad-lakad siya tuwing gabi, naghahanap ng kaluluwang nawawala upang bigyan ng direksyon. "Anak?" Bulalas ng matanda ng matanawan ng mukhang nabibigtas sa lungkot. Hindi agad kumibo si Inigo. Hinigpitan lang niyang yakap sa backpack na naglalaman ng 2 damit, isang kwaderno, lapis na pudpod, at isang laruang kotse na butas ang gulong. Alaala ng ama niyang nalunod sa paghuho ng minahan sa Benguete. Lumapit si Mang Tadeo, dahan-dahan niyang inalapag ang kahon sa bangketa, umupot halos inaabot na ng tuhod ang alikabok. "Bakit nag-iisa ka rito, iho? Saan ang nanay mo?" Tanong niya, pilit sinisilip ang nakayukong mukha ng bata. Pinahid ni Inigo ang pawis na luha na naglalaro sa pilik mata. Sinubukang maging matapang at sumagot ng malakas, ngulit tinig ng ningas na kandilang naupos ang lumabas. "Babalikan niya raw po ako, pero hindi na po bumalik." Napakurap si Mang Tadeo, sapagkat sa boses ng bata, narinig niya ang sariling sanggol na namatay sa sunog, at sa kutitap ng ilaw sa pisngi ni Inigo ay nakita niya ang dating anak na babae na nawalan ng hininga sa usok. Kumirot ang puso niya, ngulit pinakiblingan niya iyon at kinalma ang sarili. Tinapik niya ng balikat ni Inigo, binuka ang kahon at inabot ng kapirasong mamon na binili niya kanina sa Overrun Bakery. "Kain ka muna anak, huwag kang mag-alala, hahanap tayo ng nanay mo." Sa bawat kagat ni Inigo sa matigas na mamon, narinig ni Mang Tadeo ang kaluskos ng panahon na kahit gaano kabilis ang salin ng oras, may mga sugat na hindi sinasadyang magkasing lapad. Tinignan niya ang relo, 10:00 na, ngulit wala pa ring barangay tanod.
Napagbasyahan niyang hindi pwedeng manatili ron ng bata. Baka may sindikatong dumaan at dukutin. Baka lamunin ng ginawa sa madaling araw. Halika iho, dun muna tayo sa aking barong-barong. Aya ng matanda. Agad na binuksan ni Inigo ang bibig upang tumanggi. Natatakot siya sa stranger. Ngulit sa titig ni Mang Tadeo, nakita niyang walang halong panlilinlang, pagmamalasakit lang. Kaya nanginig siya pero tumayo, nagsuot ng backpack at sumunod. Lumakad sila sa makipot na iskinita, nilampasan ng tampak ng basurang amoy patis, nagtawid sa tulay kahoy at pumasok sa baklot na lote kung saan nakatayo ang dalawang silid na pinagtag-nitag ni Nyero. Ilaw ng kandilang nilublob sa ginupit na bote ang nagsilbing tanglaw sa loob, munting silid na may banig sa sahig, lumang bangko at istante ng mga ginintuan at pilakang kutsarita, tagpi-tagping singsing at ilang pendant na hugis krus. Ano po yan? Tanong ni Inigo habang nakatitig sa kumikislap na mga alahas. Iyan ang natira sa dating buhay ko. Ginagawa kong alaala para hindi ko makalimutan minsan ay may halaga ako. Pero mas mahalaga ngayon, patuloy niya, na malaman ko ang pangalan mo. Inigo Leyes po. Inigo, tulad mo ang pangalan ng apo kong hindi ko na nakita. Napangiti siyang mapait sabay subo ng tanging sardina sa lata para hatiin nila ng bata. Sinindihan niya ang lumang radyo at pumailang ang garalgal na himig ng lumang kundiman. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakatulog si Inigo sa banig, yakap pa rin ang backpack habang si Mang Tadeo ay nagmamasid, sinisigurado na walang lamok na sisip sa bagang sugat ng munting bisita. Kinabukasan, maaga silang pumunta sa barangay hall upang i-blatter ang nawawalang magulang. Ngunit malas, sarado dahil may meeting daw sa City Hall. Sa labas, naghihintay ang isang truck ng relief goods na mamahagi sa mga pamilyang nasunugan kagabi sa kabilang purok. Napag-isipan ni Mang Tadeo, baka naroon si Lorna. Dinala niya si Inigo, ngunit wala silang nakitang hugis ng babae. Habang patuloy ang pagbabalita ng radyo tungkol sa mga lumulubog na bareta ng krimen sa lungsod, naglakad sila papuntang DSWD Satellite Office, nakipila sa matinding pantawid. Tinanggap ng social worker ang reklamo. Pinag-fill up si Mang Tadeo ng form, tugma raw sa protocol na ibigay muna sa temporary shelter si Inigo. Ngunit sumulyap ang matandang sa bata. Nakita niyang kumapit sa laylayan ng damit niya si Inigo, ayaw magpakawala. Pinirmahan niya at tumanggi. Ako munang magpapaampon sa kanya habang hinahanap ang ina. Sumang-ayon ng social worker basta't every week ay magre-report sila. Lumipas ang 2 linggo. Araw-araw, isinasama ni Mang Tadeo si Inigo sa kanyang paglalakad sa Quiapo upang mag-alok ng murang pag-ukit sa lumang singsing at pag-aayos ng nabaling hikaw. Tinawag silang duo jeweler. Ang matanda ang umuukit, ang bata ang nagpo-polish at nagde-deliver sa mga stall. Kapag dapit hapon, bumibili sila ng balut at pares sa underpass, kinakain habang nagpapahinga sa lagusan ng trike. Sa mangnaning na bato ng Ondolaria Street, tinuturuan ni Mang Tadeo si Inigo kumilatis ng tunay at peking pilak. Pag kinaskas mo sa bato, anak, tingnan mo kung may pulang linya. Pag pula, may halong tanso, hindi purong pilak. Natuto si Inigo at sa loob ng 1 buwan, siya na ang pinakamabilis maglinis ng pendant, earning 20 pesos kada order. Naging masigla ang tingin ng mga tinderang may asawang OFW. Aba, bright ang si Bunso. Maliban dito, araw-araw ay naguukit ng titik si Mang Tadeo sa piraso ng lumang singsing. Isang L, sulod ay O, R, N, A, hanggang mabuo ang Lorna. Para kapag nahanap ko siya, ibibigay ko, bulong niya at hindi naintindihan ni Inigo kung bakit nangingilid ang luha sa mata ng matanda. Pagdating ng 2 buwan, may dumating na imbitasyon mula sa NGO na tumutulong sa street children. May libreng medical mission sa covered court. Pumunta silang 2. Pinatingnan ni Inigo ang kalmot sa binti na hindi humuhupa. Sa likod ng pila, may babaeng nakaasul na polo na may ID, si Nurse Clarissa. Naggulat si Mang Tadeo. Siya ang dating kasamahan ng kapatid niyang namatay sa sunog. Tinawag sila ng nurse. Kuya Tads, ikaw ba yan?
Matapos ang ikling kumustahan, inabutan ni Clarissa ng flyer si Tadeo. May kapihan daw sa City Social Welfare kung saan pwedeng maghanap ng nawawalang kaanak. Dinala siya roon kinabukasan. Inisa-isa niya ang Xerox na folder ng mga pangalan hanggang makita ang apelyido. Lorna Reyes, nakalista bilang missing person, inireport ng kapitbahay noong mismong gabing iniwan si Iñigo. Agad daw sumama sa isang lalaking may record ng carnapping at simula noon ay hindi na natunton. Pinakita ni Mang Tadeo ang larawan ni Iñigo. Nagtugma. Ngunit may update, 2 linggo lang na nakaraan, mahuli raw sa raid ang sapilitang karelasyon ni Lorna at si Lorna'y nasagip kasama ang ilang bata. Ngayon, nakarecover sa Women's Crisis Center, naghihintay ng tamang panahon para makabalik sa anak. Humampas sa dibdib ni Iñigo ang balita, halong tuwa at kaba at hintakot, baka di na siya mahal ni nanay. Ngunit pinisil ng kamay ni Mang Tadeo, kapag pagod ka nang makitang marami ang nawawala, huwag kang matakot maghanap. Baka pati ikaw, kalaunan, ay matagpuan. Sa araw ng pagkikita, dinala nila si Iñigo sa crisis center. Paglampas ng 2 gate, lumakad sila sa pasilyong amoy disinfectant. Nakaupo si Lorna sa waiting area. Pamayat, may benda sa braso. Gulit ng masulyapan ng batang bitbit ni Mang Tadeo, tila nabuhay ang rosa sa pinggi. Iñigo! Humiyaw siyang umiiyak. Kumaripas patakbo, sumalubong ang anak. Nagyakapan sila na parang nagkapuwang sa oras ang bawat hininga. Si Mang Tadeo, nakatanaw mula sa pinto, kinundatan si Iñigo. Hinaplos ang singsing na may ukit na Lorna sa kanyang bulsa. Lumapit siya, inabot ito kay Lorna. Nahanap naming kaiha. Lumuha ang babae, yumuko sa matanda. Maraming salamat ho! At sa wikang hindi na kailangan ng maraming salita, nagkaintindihan na siyang hindi na kailanmang uuwi sa dilim sapagkat may isang estrangherong tumangging lununin ng laon ang lakas ng habag. Paglabas nila sa center, humalimuhak ang simoy mula sa sibol ng sampagita sa pader. Sa di kalayuan may nagbebenta ng taho, binili ni Mang Tadeo tig-isa. Habang humihigop si Iñigo ng mainit na arnibal, niyakap niya ang matanda. Tatay Tads! Tawag niya. Napagungkrap si Mang Tadeo, hindi niya akalaing mauulit ang gayong tawag mula nang mawala ang tunay niyang anak. Sa gitna ng ilaw ng hapon, naaalis na ang lumang kalawang ng kanyang gulasi, napalitan ng bagon, isang munting batang natatagpuan sa bangketa. Ngunit ngayong nabuo na ang pamilya, siya naman ang nagdulot ng bagong saysay sa matandang nawala. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.